Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Ipinanganak si Tyrese noong February 29, 2000 sa Oshkosh, Wisconsin. Isa siyang leap year baby, kaya tuwing ika-4 na taon lang siya tunay na may birthday. Ngunit sa kanilang pamilya, araw-araw siyang ipinagdiriwang. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya na binubuo ng mga taong mapagmahal, mahilig sa sports at may disiplina. Ang kanyang ama na si John Halliburton ay former basketball coach, kaya mula pagkabata ay itinuro na sa kanya ang tamang pag-uugali sa loob at labas ng court. Hindi marangya ang kanilang pamumuhay, pero pinalaki siya ng kanyang pamilya na may malalim na paggalang sa ibang tao, may pakikisama at hindi kailanman nakalilimot sa pinanggalingan. Hanggang ngayon kahit milyonaryo na, nananatiling mapagkumbaba siya. Hindi siya ang tipo ng star na nagyayabang. Sa halip, madalas pa rin siyang bumabalik sa Oshkosh para magsagawa ng basketball camps para sa mga batang nangangarap. Si Tyrese ay hindi lang mahusay sa laro, siya rin ay boses ng kabataan. Sa mga panayam, palagi niyang ipinapahayag ang kahalagahan ng mental health, education at responsibilidad bilang isang public figure. Isa siya sa mga NBA players na bukas ang loob na pag-usapan ang anxiety, pressure at kabiguan upang ipakita sa kabataan na normal lang ang makaramdam ng takot o pagdududa. Ang mahalaga ay harapin ito. Minsan sinabi niya sa isang interview, "Hindi ako perpekto pero sinusubukan kong maging mas mabuting tao araw-araw, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa mga batang tumitingala sa akin." Aktibo rin siya sa community outreach. Sa Indiana, sumasali siya sa mga feeding programs, charity events at youth initiatives. Hindi siya artista pero tunay siyang inspirasyon. Hindi rin matatawaran ng talino ni Tyrese Halliburton. Bago pa man pumasok sa NBA, siya ay kilala na bilang honor student. Sa Iowa State University, naging isa siya sa mga scholar athletes na may mataas na academic standing. Mahilig siyang magbasa ng mga libro, lalo na tungkol sa leadership, psychology at sports management. Sa katunayan, plano niyang magtayo ng sariling negosyo at maging mentor ng mga kabataang atleta pag natapos ang kanyang career sa NBA. Para sa kanya, mahalaga ang basketball, pero hindi ito ang lahat. Naniniwala siyang ang tunay na yaman ay nasa pag-unlad ng isip at puso. Sa labas ng laro, si Tyrese ay palakaibigan, palabiro at mahilig sa simpleng bagay. Hindi siya party goer o flashy na star. Mas gusto niya ang mga araw o gabi kasama ang pamilya, naglalaro ng video games o simpleng nanonood ng pelikula. Isa siya sa mga NBA stars na mahilig sa anime. Oo, tama ang narinig mo. Anime, lalo na ang mga palabas tulad ng Naruto, Attack on Titan at One Piece. Ayon sa kanya, maraming aral sa anime na nagagamit niya sa tunay na buhay. Tiyaga, pagkakaibigan at hindi pagsuko. Mahilig din siyang maglaro ng video games, lalo na NBA 2K at Call of Duty. Minsan sa streaming platform ay nagla-live siya habang naglalaro. Isang paraan niya ng pagkonekta sa fans. Sa murang edad, naranasan na ni Tyrese ang pressure, ang spotlight at ang expectations ng buong mundo. Pero sa kabila nito, nananatili siyang grounded. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Gusto kong maging inspirasyon, hindi lang dahil sa ginagawa ko sa court, kundi sa kung sino ako bilang tao." Si Tyrese Halliburton ay halimbawa ng isang kabataang may pangarap, may paninindigan at may pusong handang tumulong sa iba. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa puntos, assists o championships, kundi sa dami ng puso na na-inspire niya at sa husay niyang balansehin ang kasikatan at kabutihang loob. Si Halliburton ay hindi lamang isang maestro sa court, kundi isa ring ehemplo ng kababaang loob, disiplina at malasakit sa kapwa. Sa bawat assist, sa bawat play na hindi siya ang bida kundi ang kanyang mga kakampi, ipinapakita niya ang kahalagahan ng teamwork at leadership. Hindi siya sumisigaw para mapansin. Ang kanyang kilos at puso ang nagsisilbing pinakamalakas na mensahe. Sa kabila ng mga tagumpay na kanyang tinatamasa ngayon bilang isa sa mga pinakakapanapanabik na point guard sa liga, hindi kailanman nagbago ang kanyang pag-uugali. Palaging may ngiti, may respeto sa kapwa at may pusong handang tumulong sa komunidad. Ngayon, hindi na lamang siya itinuturing na star sa basketball. Isa na rin siyang huwaran sa mata ng maraming kabataan. Isang paalala na sa kabila ng mga spotlight at kasikatan, ang tunay na halaga ng isang atleta ay nasusukat sa kanyang ugali, kabutihan ng loob at integridad. Mula sa pagiging isang simpleng bata sa Oshkosh at ngayon, isa na siyang inspirasyon at ehemplo ng kabutihang asal sa buong mundo.
Sa isang tahimik na bayan sa Oshkosh, Wisconsin, may isang batang lalaki na tahimik lang ding nangangarap. Hindi siya ang pinakamalakas, hindi rin ang pinakamabilis. Pero may isang bagay si Tyrese Haliburton na bihirang taglayin ng ibang atleta, ang matinding basketball IQ o talinong panglaro. Bata pa lang si Tyrese ay halata nang naiiba siya sa mga kalaro niya. Hindi siya palaging gumagawa ng highlight plays pero palagi siyang tama sa bawat desisyon. Sa tuwing nasa kanya ang bola, parang bumabagal ang oras. Alam niya kung kailan magpapasa, kung kailan titikada, kung kailan papataasin ang tempo. Ngunit kahit ganun ang kanyang husay, hindi siya masyadong pinansin ng mga recruiters sa high school. Wala siyang offers mula sa mga sikat na kolehiyo. Kulang siya sa muscles, manipis ang katawan, mabait at tahimik. Hindi exciting ayon sa pamantayan ng iba. Sa huli, Iowa State University ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Doon nagsimulang mapansin ng ilang scouts ang kanyang husay. Sa unang taon pa lang, nagulat ang lahat. Napakatalino ng kanyang mga pasa. Anong field goal percentage niya? Napakataas. Ang turnovers? Mababa. At higit sa lahat, ginagawang mas mahusay ang kanyang mga kakampi. Ngunit sa kanyang ikalawang taon, isang malupit na pagsubok ang dumating. Napilayan si Haliburton at natapos ang kanyang season ng maaga. Para sa isang batang nangangarap makapasok sa NBA, ito ay parang dulo na, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa kanyang rookie year, agad niyang pinatunayan na mali ang mga duda. Ang kanyang laro, matino, mahusay, marunong, para bang veterano agad. Sa tuwing nasa court siya, gumaganda ang galaw ng buong team. Hindi siya nagpapapansin, pero ramdam ang kanyang presensya. Pero isang araw, isang nakakagulat na balita ang yumanig sa NBA. Ipinagpalit siya ng Sacramento sa Indiana Pacers. Maraming fans ang nagalit. Bakit natin ipinamigay ang ganitong klaseng point guard? Tanong nila. Sa Indiana, hindi siya nanumbat, hindi siya nagtampo. Sa halip, nagtrabaho siya ng mas doble at dito siya tuluyang namulaklak. Sa Pacers, siya ang naging leader. Ang buong sistema ng team ay umiikot sa kanya. Pinapatakbo niya ang laro na parang isang maestro. Pinapaganda niya ang laro ng lahat mula sa mga rookie hanggang sa mga veterano. Dahil sa kanyang husay, naitanghal siyang NBA All-Star. At 2 taon ang nakalipas, isinama siya sa Team USA sa FIBA World Cup. Doon, kahit hindi sila nanalo ng gold, marami ang humanga sa kanyang kakayahan bilang playmaker at leader sa international level. Sa labas ng court, si Haliburton ay kilala bilang masayahin, kalog at may malasakit. Lagi siyang may ngiti sa mukha pero seryoso sa trabaho. Aktibo siya sa komunidad. Humahanga ang marami sa kanyang pagpapakumbaba sa kabila ng kanyang tagumpay. Ngayon siya ay isa sa pinakamahuhusay na point guard sa buong NBA. Sa murang edad siya na ang mukha ng Indiana Pacers. Ngunit higit pa doon, siya ay simbolo ng isang mahalagang aral. Hindi mo kailangang maging pinakamabilis o pinakamalakas para maging pinakamahusay. Kailangan mo lang ng puso, talino at tiyaga. Habang patuloy ang kanyang paglalakbay, alam ng marami, ang kwento niya ay malayo pa sa katapusan. Bagkus, ito pa lang ang simula ng kanyang alamat.